Nagrereklamo ang pamilya ng yumaong dating DPWH Undersecretary Cabral, si Catalina Cabral. Nagrereklamo yung pamilya nila o pamilya niya na ipatigil na daw ng Billionaire News Channel ang paglalabas ng mga balita tungkol sa kanilang pamilya. Kumbaga, nagrereklamo yung anak siguro, yung pamilya na naiwan ni dating DPWH si Cabral. Kasi daw itong Billionaire News Channel ay talagang ang laman ng mga balita ay tungkol nga sa kanilang pamilya. Lalo na yung mga di umano'y pagkakasangkot ng kanilang pamilya na si dating DPWH si Cabral sa mga anomalya. Ito kasing Billionaire News Channel, magaling ang mga nito, yung mga investigative journalism nito. Marami sa mga artikulo nito, mga content nito, mga videos nito, lahat, mga balita, talakay, articles nitong Billionaire News Channel ay tungkol dito sa flood control. Talagang ini-expose nitong Billionaire News Channel yung mga anomalya sa flood control. Hindi ito nag-aalangan maglabas ng mga balita tungkol sa flood control. Kahit pa ang mapag-usapan ay mga officials ng Senado, Kongreso o pati ng ehekutibo. Walang pinapalampas ang Billionaire News Channel. Magaling nga eh. Kung ngayon, nitong nakaraang mga araw, balita kasi yung pag-freeze ng assets ng mga nibunuan. Freeze na rin yung assets ni Cabral. Kumbaga, inisa-isa yung mga assets nila Bunuan, nila Cabral, nila Bernardo. Grabe! Talagang makita mo na mga dati silang officials ng DPWH, tulad si dating DPWH Secretary Manny Bunuan, si dating DPWH Undersecretary Bernardo, si dating DPWH Secretary ang namatay ng si Cabral. Pinakita talaga yung mga assets nila, ari-arian nila, at sino yung mga kaninong mga accounts nakadeposito yung mga pera, mga insurance policies, tulad dito sa pamilya ng Cabral. Ni-report ng Billionaire News Channel na ginamit ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Cabral, yung dalawa niyang anak. May mga deposito, may mga account sa bangko na milyon-milyon ang nakalagay. Mayroon ding mga insurance policies nakadistribute doon sa dalawang anak ni Catalina Cabral. Yun yung laman ng yan yung laman ng mga balita. Ngayon pinapa-freeze na yon. Syempre siguro na nahihiya na itong mga pamilya ng Cabral dahil sila yung pinag-uusapan. Pinapangalanan talaga sila sa mga balita. Kaya ngayon gusto nila ipatigil na yung mga balita ng Billionaire News Channel. Kaya lang, hindi mo naman yan pwedeng ipagbawal. Suppression yan ng freedom. Freedom of the press, freedom of expression. Siyempre, newsworthy yan. Kumbaga yung mga balitang ganyan, unang-una tungkol yan sa korupsyon. Pera ng bayan yung involved na yan. Kung pinag-uusapan yan at binabalita yan ng Billionaire News Channel, dahil pera ng bayan yan, may concern ang publiko dyan. Public interest ang involved dyan. Kaya pinag-uusapan yan. Ay kung ipapatigil ng pamilya ni Cabral dahil nahihiya sila, nababalita sila, ganun talaga eh. Na-involve sila dyan, ang pamilya nila, dahil sa kanilang pamilya. Kahit napatay na ito, pa rin? Patuloy ang mga balita. Hindi mo naman pwedeng pagbawalan yung media na wag ibalita o wag pag-usapan yung issue niya. Kaya mahirap yung ang sinasabi nitong pamilya ni Cabral na itigil na daw. Hindi naman yun. Pagka ba, siguro sasabihin nila, hindi pa naman napapatunayan na may sala kami or may sala yung pamilya nila. Hindi pa naman napapatunayan na ill-gotten wealth yung mga deposito. Kaya hindi dapat daw ibalita. Ibabalita mo pala pag napatunayan na. Kumbaga ngayon pa lang binabalita na ito'y naka-freeze yung mga assets. Factual naman yung balita eh. Naka-freeze yung mga assets.
yung mga bank accounts ng mga anak ni Cabral, yung mga insurance policies. Oh, factual lang naman yung yung mga balita ng Billionaire News Channel. Ang ganda nga dahil may nagiging source din tayo ng mga natin. Saka, ang unang tanong, totoo bang may nakadeposito sa bangko na ganito-ganitong amount? Totoo ba na may mga insurance policies na ganitong amount, nakapangalan kay ganito? Ganun lang naman yan. Kung hindi totoo yan, fake news yan. oh, pero yung pipigilin mo yung balita na lumabas, free yan, by yan, paglabag yan sa ating Bill of Rights, freedom of the press, freedom of expression. Kaya wala yan yung consequence ng ginawa ng kanilang ina. Yan yung consequence niyan. Dapat nung palang diniposit sa account nila, di ba yung dalawang anak ni Cabral, diniposito sa kanilang mga pangalan. Kung ilang milyon yon, ilang pong milyon, ilang daang milyon. Di dapat sila nagtanong na, saan po galing to? Baka malagay kami sa alanganin nito. Di ba? Hindi naman sila nagreklamo nung Kaya expect na lang dyan na talagang lagi silang magiging laman ng mga balita. Balita naman talaga yan dahil controversial talaga yung mga anomalya na yan sa flood control. Kaya hindi pwedeng mangyari yung sinasabi nilang itigil yung pagbabalita ng Billionaire News Channel tungkol sa kanila. Hiniling ng pamilya ng yumaong si former Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral sa Court of Appeals na pigilan ang pag-uulat ng Billionaire News Channel kaugnay ng kanilang mga financial records. Sa kanilang petisyon, iginiit ng pamilya na nagdulot na umano ng online harassment at mga banta ang mga ulat na anilay naglalaman ng maling interpretasyon ng mga records. Hiniling din nila na purahin ang online articles at social media posts na nag-uugnay sa kanila sa umano'y money laundering activities. Lumagpas na rin umano sa fair and accurate reporting ang mga inilabas na balita at maaari umano itong makaapekto sa patuloy na pagdinig ng kaso. Ibinase ng DNC ang mga ulat nito sa mga record ng Anti-Money Laundering Council na nagsasagawa ng investigasyon kaugnay ng mga kahina-hinalang transaksyon. Sa petisyon, binanggit ng pamilya ang sub judice rule na nagbabawal sa mga pahayag na maaaring maka-impluwensya sa desisyon ng hukuman. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.